Sige po, magsimula na po tayo. Manalangin po tayo. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat po, Amang Banal, sa gabing ito. Kami po ay nagpapasalamat dahil pinatnubayan mo kami sa buong maghapon. Sa lahat ng aming mga gawain, salamat po, iningatan mo kami. Pinatnubayan, pinalakas ang aming mga pangangatawan. At ngayong gabi, meron pa po kaming kalakasan na patuloy na magagamit namin sa paglilingkod sa iyo, sa pakikinig ng iyong salita. Patuloy na tumawag ka pa ng mga kapatid, ng mga tao na para makapakinig ng iyong salita at malaman nila ang iyong kalooban sa aming mga buhay sa araw-araw. Lord, hinihiling po namin na patuloy na mapangyari ang iyong kalooban, Panginoon, ang iyong mga salita ay makapangyari, Panginoon, na patuloy na mangusap sa mga tao upang maunawaan nila ang inyong kalooban. Lord, sa mga araw na ito, higit na kailangan namin ang iyong mga salita na siyang patuloy na nag-iingat sa amin upang kami ay makapamuhay ng kalugod-lugod sa iyo, upang maunawaan po namin ang plano at kalooban mo sa aming mga buhay. Lord, dinudulog po namin sa iyo, Ama, na ikaw po ang mag-ingat, magbantay sa mga kapatid po namin o mahal namin sa buhay na wala pa sa ngayon sa aming kani-kaniyang tahanan. Bantayan mo po sila at makarating sila ng maluwalhati at ligtas sa aming kani-kaniyang tahanan upang makasama rin namin sila sa pakikinig at pag-aaral ng iyong mga salita. Salamat po, Ama. Pagpalain mo ang gabing ito at ang lahat ng mga makikinig at manonood ng aming live stream, kayo po ang magpala sa kanila. Kayo po ang nakakabatid ng lahat ng pangailangan at patuloy, O Diyos, na gumawa ka ng dakilang bagay sa buhay ng bawat isa na patuloy na naglilingkod sa iyo. Sumayo ang kapurihan, kalwatian, karangalan sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Ito po ang aming panalangin. Amen. Amen po. Magandang gabi po sa lahat. Good evening sa lahat. Ngayon po ay week 10 na po tayo sa ating Galatians series of messages about the book of Galatians, no? Tayo po ay nasa pang-10 linggo na po na pinag-aaralan ang book of Galatians. Ang Galatians po ay meron pong 6 na chapters, no? So, hinimay-himay po natin to, verse by verse, chapters by chapters, sa tulong ng Panginoon, ng Banal na Espiritu, ay para higit nating maunawaan kung ano talaga ang ibig ipahiwatig ng Diyos sa atin patungkol sa kanyang mga salita. At nakita po natin na napakaganda ng salita ng Diyos. Kung ito po ay ating masusing mapag-aaralan, higit na makikita po natin na ang kagandahan ng kanyang mga salita, no? So, ang Book of Galatians ay sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, no? So, ngayon, ang ating pag-aaralan ay may pamagat na called to freedom. Lahat po tayo po ay tinawag ng Diyos para sa kalayaan, maging laya, no? Galatians 5 to Galatians chapter 5 verses 2 hanggang verse 15, no? Verses 2 to 15, no? Okay, so malapit na po tayo sa katapusan o conclusion ng ating pag-aaral sa Book of Galatians, no? So, kung makikita natin, last na 2 chapter na lang, chapter 5 at chapter 6 ang ating pag-aaralan, no? So, magkaroon muna tayo ng summary patungkol sa mga nakaraang napag-aralan nating mga chapters, no? Una po dyan, Galatians 1 and Galatians chapter 1 and chapter 2. Makikita po natin dito yung kung paano dinepensahan ni Apostol Pablo ang kanyang tinatawag na apostleship, no? Paul defended his apostleship, no? Na ito po ay authenticate, no? Ibig sabihin, pinatunayan po niya sa mga chapters na ito
na ang gospel, to authenticate the gospel he preached. Kaya po niya dinipensahan ang kanyang pagka-apostol para po mapatunayan na totoo o hindi peke, hindi po peke, hindi rin po ito false doctrine, yung kanyang gospel na ipinangangaral, no? So kung hindi po siya magsasalita, pwede maapektuhan yung gospel na pinangangaral ni Apostol Pablo, no? So, bakit niya dinipensahan ang kanyang apostleship? Because yung mga intruders, sino po ba itong mga intruders na ito? Yung during the time, yung confession nila o yung sila gumawa ng confusion na confuse ang ilang mga mananampalataya doon sa iglesia sa Galatia, lalo na po yung mga Galatians na bagong mananampalataya o yung mga newborn babes, no, mga katatanggap pa lang kay Kristo Jesus, na pinapalagana po nila na si Pablo po ay nagtuturo daw po ng another gospel. Pag sinabing another gospel, hindi po talagang gospel, hindi talaga ito mabuting balita. O ito yung tinatawag na perverted gospel. Nang ibig sabihin, pag sinabing perverted gospel, ito daw po ay baluktot, no? Hindi matuwid, hindi tama, hindi totoong gospel o naiibang gospel, no? So, yung mga intruders na ito, sino po ba yung mga intruders? Alam na po natin yan, na sila yung mga Hudyong naniniwala kay Kristo, datapwat naniniwala sila kay Hesukristo, pero hindi po nila maitakwil, hindi nila nananatili pa rin silang sumusunod sa tinatawag na lumang batas ni Moises, no? So, ito po yung kanilang sinusunod. Kaya po sila ay naroon sa katunayan, sila po yung baluktot na gospel na ipinangangaral, no? Makikita po natin na pinipilit nila yung mga bagong mananampalataya o yung mga mananampalataya sa Galatia na magpa-circumcise o magpatuli, no? So, kaya nga tong mga intruders nito na naniniwala sila kay Christ pero hindi pa rin nila maisantabi o hindi nila nandun pa rin sila sa pagsunod sa lumang batas ni Moises, no? So, ini-spread din nila, kanilang binabalita sa marami, kinakakalat nila yung mga humors, no? O yung mga balita na sinasabi nila na si Apostol Pablo daw po ay tinatawag na second grade apostle. So, pag sinabing second grade apostle, ang ibig sabihin po niyan, mababang uri ng apostol, no? So, sinasabi nila, hindi naman tunay na apostol yan si Pablo, mababang uri lang yan na apostol. Hindi tulad ni Pedro, hindi tulad ni Santiago, hindi tulad ni Juan, na itong mga tatlong ito ay tinatawag na talagang pangunahing leader ng mga apostle doon sa Jerusalem, no? So, kaya sinasabi po nila na si Apostle Paul ay second grade apostle dahil una, hindi siya kabilang sa 12 disciple o 12 alagad ni Jesus nung una. Hindi siya kabilang doon. So alam natin at kilala natin kung sino-sino yung kabilang sa 12 alagad ng Panginoong Jesus. At alam natin na hindi kabilang doon si Apostol Pablo. Kaya tila baga, ito ang dahilan kaya tinatawag nila si Apostol Pablo ay second grade apostle. Pangalawa, siya ay dating tagapag-usig ng mga Kristiyano o ng mga iglesia noong unang panahon, nung hindi pa siya nakakilala sa ating Panginoong Hesukristo, no? At ang kanyang mensahe ay iba sa tradisyon ng mga Hudyo, no? So, makikita po natin yan, na yan po ang mga pangunahing dahilan kung bakit tinatawag nila na si Apostol Pablo ay second grade apostle. Now, pero dinipensahan po yan ni Apostol Pablo dahil alam niya na kung hindi niya dedepensa nito, maapektuhan po
yung kanyang pinangangaral na mabuting balita, na totoong gospel, na si Jesucristo ang tanging daan para ang tao ay tumanggap ng kaligtasan, no? So, sa 2 Corinthians 11 verse 5, ito pong isang verse na pinapakita na dinipensahan talaga ni Apostol Pablo yung kanyang apostleship. Sabi po diyan, sa aking palagay ay hindi ako mas mababa kaysa sa pinakadakilang mga apostol, no? Hindi siya mababa kaysa sa ibang mga dakilang apostol. Ibig sabihin, pare-pareha silang tinawag ng ating Panginoon, no? So, hindi ibig sabihin na nagmamayabang tong si Pablo kaya niya ginagawa to. Kaya lang niya ginagawa to para hindi maapektuhan yung gospel na kanyang pinangangaral, yung true gospel, no? Na pinapangaral nitong si Apostol Pablo. Pangalawa, sabi sa 2 Korinto 12, talatang 12, ang mga tanda ng isang apostol ay ginawa sa gitna ninyo sa buong pagtitiis, mga tanda at mga kababalaghan at mga himala. So, may kaparehong kredibilidad at kapangyarihan si Pablo, no, tulad ng sa ibang apostol, no? So, kaya ito'y patotoo na he is not a second grade apostle, kundi siya'y tunay na apostol ng ating Panginoong Hesukristo. At sa katunayan, kinilala siya ng ibang mga apostol o yung mga leader ng mga apostol sa Jerusalem, no? Sa Galatia 2, talatang 9, sabi po diyan, at nang makita ng kanila kinikilalang haligi, no, ng mga apostol sa Jerusalem na sila Santiago, si Juan at si Pedro, no, at nang makita ng mga kinikilalang haligi na sa akin ay pinagkakatiwala ang ebanghelyo para sa mga hintil, sila ay nakipagkamay sa akin at kay Bernabe. So, ibig sabihin, may approve, no? Merong sinang-ayunan ng mga leader, ng mga apostol sa Jerusalem, ang tawag ni Apostol Pablo. Kaya, ito po ay nagpapatunay ni sa Apostol Pablo ay tunay na apostol ng ating Panginoong Hesukristo. At hindi lang siya second grade apostle, kundi kapatid sa parehong misyon. Kinikilala nila na kapatid sa pananampalataya si Apostol Pablo at may pare-pareho silang misyon. Na si Pedro ay apostol ng mga Hudyo at si Pablo ay apostol ng mga Hentil, no? So, ang bansag na second grade apostle ay pananira lang ng mga Judaizers, no? Yung mga intruders, yung mga Judaizer na sinasabi ko kanina na sila ay naniniwala kay Kristo, datapwat nananatili pa rin na sila doon sa lumang batas sa Moises law o law of Moises, no? Okay, so ang mga Judaizer na to o intruders na ito ay kinikalat nila yung balitang yon upang panghinaan o pahinain ang mensahe ni Apostol Pablo, no? Yung mensahe niya patungkol sa mabuting balita ng ating Panginoong Jesus, no? So, si Pablo ay tunay na apostol na tinawag, pinili at pinagtibay mismo ng Diyos. Alam natin yan sa Gawa 9 na kung saan mismo tinawag siya ng Panginoon, na mismo ang Panginoong Hesukristo ang nagsabi at nagpahayag na may misyon na gagampanan itong si Pablo, no? So sa Galatians 3 and 4, no? Si Paul naman, si Apostol Pablo din naman ay in-explain niya sa Galatians 3 and 4 yung foundation of the gospel na kanyang pinangangaral, na ito ay hindi invento lang ng tao, no? Hindi lang to niya inimbento, but ang Diyos, ang gospel na iyon ay galing sa Diyos na tumawag sa kanya. Yun ay pinahayag sa kanya ng ating Panginoong Hesukristo. At makikita natin sa Book of Galatians, na pag-aralan natin yan, na sinulatan niya itong mga leaders sa Jerusalem, mga apostol sa Jerusalem, hindi upang
sabihin sa kanila, tama ba ito? Tama ba tong gospel na tinuturo ko sa inyo? Ay tinuturo ko? Sinabi niya iyon sa mga alagad. Hindi upang sabihin na hinihingi ko opinion nyo kung tama ba tong aking pinangangaral. Hindi. Kundi, kaya ito sinulat ni Apostol Pablo upang hikayatin yung mga apostol na naroroon. Hindi, wala sa kanyang question mark dahil alam niya mismo na yung katuroang yun ay binigay sa kanya ng ating Panginoong Jesus. Kundi ito'y sinulat niya sa mga alagad upang hikayatin ng mga alagad na ito rin ang i-share nila, na ito rin ay pangaral nila dahil ito mismo ay galing sa ating Panginoong Hesukristo. Now, sa Galatians 5 and 6, yung ating pag-aaralan ngayon at yung mga susunod pa nating pag-aaralan, it means, ito'y pinapahayag dito na tayo ay tunay na pinalaya na, no? Kagaya ng ating message ngayon, called to freedom, na tayo ay tinawag sa kalayaan, no? So, our freedom in Christ, ang ating kalayaan kay Kristo Jesus ay ini-express to, o ano ba sa Tagalog yung express? Ito ay na-express, pinapakita, pinapahiwatig, pinapakita natin yung kalayaan natin kay Kristo sa paglilingkod sa Diyos at paglilingkod sa mga tao sa pamagitan ng pag-ibig, no? Okay, before, alam natin na dati we are bounded by sin and death. Tayo po ay nasasakupan, tayo po ay nababound, tayo po ay nasa ilalim ng kasalanan at ng kamatayan. But Jesus bought us and adopted us in the family of God. So ano ginawa ng Panginoon Kristo? Tayo ay nasa kapahamakan, tayo ay nasa ilalim ng kamatayan at kasalanan, pero dahil sa kabutihan ng Diyos, ang ginawa ng ating Panginoon Jesus, binili niya tayo. Ang pinambili niya sa atin ay walang iba kundi ang kanyang mamahaling dugo na matay at napako siya sa krus upang i-redeem tayo tubasin niya sa ating kasalanan at sa kamatayan. And adopted us, at hindi lang tayo pinatawad ng ating Panginoon Jesus sa ating mga kasalanan, hindi lang niya tayo binili, kundi inadapt pa rin niya tayo. Ibig sabihin, inampon niya tayo o tayo ay hindi tayo dating anak ng Diyos dahil tayo suwail sa Diyos, tayo ay hindi umibig sa Diyos, pero He adopted us. Alam po natin ibig sabihin ng adoption, na pag-aralan na po natin yan. Na sa pag sinabi, parang inampon ka, no? Inampon ka o kinuha ka ng Panginoon, ginawa ka niyang anak. And adopted us in the family of God. Tayo ay naging mga anak ng Diyos. At hindi lang anak ng Diyos, kundi tagapagmana nga. Yun po ang sinasabi sa kasulatan, tayo ay naging tagapagmana. Ibig sabihin, yung mga tagapagmana ng pangako ng Diyos, na yung mga pangako ng Diyos na nasulat sa Biblia ay para sa atin din naman. At kanyang mga anak na dati, hindi tayo anak ng Diyos. Alam natin yan, yung babaeng Kananeya. Ang Kananeya ay isang hentil at hindi anak ng Diyos. Sabi niya, humihingi siya ng kagalingan para sa kanyang anak. Pero ano sabi ng Panginoon? Hindi pa pwede na ibigay ang tinapay, yung children's bread, hindi pa pwede na ito ay para sa anak lang niya. Pero sa biyaya ng Diyos, dahil nakita ng Panginoon ang pananampalataya ng babae ito, na sabi niya na kahit naman ang mga aso ay nanginginain din sa ilalim ng mga mumo, sa ilalim ng hapag ng mga anak, no? Ibig sabihin, tanggap niya na hindi ako totoong anak ng Diyos, pero humingi ako ng biyaya, kahit konti lang, kahit mumo lang. Doon naantig ang puso ng Panginoong Jesus. At alam natin na dahil sa pagbabayan ng mga tunay na anak ng mga Israelita, ay tayo'y nakabit sa puno, no? We are grafted, no, in the tree, no? So, pag sinabing grafted, putol tayo, tayo na putol na sanga, pero dinugtong niya tayo sa puno para tayo magkaroon ng buhay, no? So, yun ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo.
sa bawat isa sa atin. So we are truly free, no? At ang truly free na ito ay na-express sa pamagitan ng pag-ibig natin sa Diyos at pag-ibig natin sa ating kapwa, no? So ngunit kahit na tayo po ay pinatawad ng Diyos at binili ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang mamahaling dugo, inadapt niya at naging heir o tagapagmana, we consider ourselves as servant or as slave. Kinokonsidera natin ang ating mga sarili na mga servant o slave, mga alipin. Slave to God for righteousness, para sa Diyos at sa kanyang righteousness, no? Katwiran, no? Nung unang panahon, alam natin yan, during those days, no? Ang kultura nila, pagka ikaw ay slaves, no? Dumadating na yung may-ari sa'yo, yung master mo, dumarating na palalayain ka. Kailan ka pwedeng palayain? After 7 years. Halimbawa, every 7 years, sa Israel, may tinatawag silang Year of Jubilee. Every 7 years, nagpapalaya sila ng alipin. Alam natin yung mga alipin sa kanila noon ay binibili, no? Ang mga nabanggit ko na yan sa inyo nung nakaraang mga lesson natin, na para tayo nasa marketplace na may tag price na binibili tayo, no? So tayo ay ganun, binili tayo ng Panginoon Jesus at ang pinambayad niya ay yung kanyang mamahaling dugo. At nung unang panahon sa Israel, pagka tapos ng every 7 years na tinatawag ng Year of Jubilee, ay pinapalaya nila ang isa sa kanilang alipin, no? Halimbawa, si Juan, sasabihin ng kanyang amo, pinalalaya na kita, Juan, kasi Year of Jubilee ngayon, no? Palalayain na kita. Ngayon, nasa slave kung tatanggapin niya yung tinatawag na kalayaan nito. Pero may mga slaves na o servant na nagsasabi, amo, master, no? Sabihin niya, master, voluntary ko pong binibigay ang aking sarili. Wala na po akong mapupuntahan. Kaya inaalay ko na po ang sarili ko sa inyo na maging alipin mo habang buhay, no? So, ibig sabihin, voluntary, binigay niya ang kanyang sarili, hindi siya pinilit, hindi siya pinersa ng kanyang amo, pero voluntary na binigay niya ang kanyang sarili as a slave, no? As a slave muli. Natapos na yung 7 years, pero gusto rin niyang uling maglingkod. Siguro mabuti yung kanyang amo, kaya ayaw na niyang umalis doon. So, ang gagawin ng mga Hudyo, ng mga may-ari sa kanya, umaser sa kanya, bubutasan yung kanilang tenga. Kaya may nakikita tayo sa palabas ng unang panahon sa Israel na mga lalaki na may butas ang tenga na may hikaw, no? Ang tawag doon, yung mga slave na voluntarily na binigay nila ang kanilang sarili sa kanilang amo dahil nabaitan sa kanilang amo, ang tawag doon ay dulos, no? Ibig sabihin ng dulos, it is my own decision to commit my life to my good master. Inaalay niya ang kanyang sarili sa kanyang mabait na amo, no? Kaya nga si Pablo, kung mababasa po natin sa Biblia, pag sa una ng kanyang sulat, lagi niya binabanggit, I am Paul, the servant or slave of Jesus Christ, no? Parang ganun, dulos, no? Kinumit niya ang kanyang sarili bilang slave, bilang servant ng ating Panginoong Hesukristo. So, he was free from slavery of sin and death. Tayo rin naman, kagaya din po ni Pablo, kinumit din tayong pinalaya din ng ating Panginoong Hesukristo, pinalaya niya tayo from slavery of sin and death. Mula sa kasalanan at kamatayan, tayo dati ay slave ng kasalanan, no? Kung ano sabihin ng kasalanan, sinusunod natin. Hindi tayo pumapalayan pag sinabi ng kasalanan, ito gawin mo, ginagawa natin. Pero salamat sa Diyos, nang pinalaya na tayo ng Panginoon, binili na niya tayo, no, sa pamagitan ng kanyang mamahaling dugo, tayo po ay nakalaya na. We are called to
freedom. Pinalaya na tayo ng ating Panginoon. Kagaya nga ni Apostol Pablo na pinalaya mula na siya ay dating mamamatay tao, dating nagpapahirap sa mga Kristiyano, pero ngayon pinalaya na siya ng Panginoon. We too, tayo din naman. Kaya ang sabi ni Pablo, don't go back to the yoke of bondage. Huwag na kayong bumalik pa doon sa pagkaalipin ng kasalanan. Inalis na kayo ng Diyos doon sa yoke of bondage, no? So, nung unang panahon sa Israel, yung kahon nila, meron yung yoke. Pag nagsasaka sila, dalawa. Isang marunong at isang hindi pa sanay, tinuturuan yung, meron silang yoke na nakalagay sa kanilang batok, ano? Pero pag tinanggal yung yoke na yun, para po bang, ang sarap ng pakiramdam, wala na yung mabigat na nasa balikat nila. Ganon din ang ginawa ng Panginoon sa atin. Pinalaya na tayo. Now, sabi sa verse 2, makita natin, sabi diyan, ako si Pablo, ang nagsasabi sa inyo, kapag nagpatuli kayo, binabaliwala ninyo si Kristo. Ayan. So, kasi nga, may mga tao doon, mga intruders na narinig nyo kanina, na talagang pinipilit nila yung mga Kristiyanong hentil na magpatuli din naman, magpa-circumcise. Kaya ang sabi ng Pablo, kung kapag nagpatuli kayo, binabaliwala nyo si Kristo kasi pinalaya na tayo ni Kristo eh. Tapos, magpapaalipin na muli kayo sa kautusan, no? Pinalaya na tayo ng ating Panginoon. Kaya ibig sabihin, we are free from the works of the law. At laya na tayo dyan, pinalaya na tayo ng Panginoon dyan sa mga gawa ng kautusan, no? We are free from the works of the law. Huwag na kayong bumalik pa kung saan pinalaya na tayo ng ating Panginoon. Kaya sa verse 4, sabi ng verse 4, verse 3, binabalaan ko ang lahat, sa verse 3 sabi yan, binabalaan ko ang lahat ng taong nagpapatuli, tungkulin nilang sumunod sa buong kautusan. No? So, yan po yung sinasabi, binabalaan ko kayo kung kayo magpapatuli. Kung kayo magpapatuli, kasi yung works of the law na ito yung mga pangunahing kautusan sa works of the law. Circumcision, yung tinatawag na Sabat, dapat sumunod ka sa Sabat. At pangatlo, yung mga food, bawal ganito, bawal ganon. No, sabi ng Panginoon, sabi ni Pablo, binabalaan ko kayong lahat ang lahat ng taong nagpapatuli, tungkulin nilang sumunod sa buong kautusan. Kung magpapatuli-uli kayo, tungkulin na ninyo na sumunod sa buong kautusan. Hindi lang yung circumcision ang susundin nyo, kundi lahat ng kautusan. At nalaman natin yan, kapag 10 kautusan, halimbawa 10 kautusan, at yung law, yung Torah nila at yung Law of Moses, sama-sama yan, sabi, iyan ay 613 laws, 613 batas, na kung magpapatuloy kayo, lahat ng mga 612 laws, susundin nyo rin. Sabi yan, tungkulin yung sumunod sa buong kautusan. At sa kanila, pagka yung meron ka lang hindi nasunod na isa, ibig sabihin, hindi ka na talaga lahat nakasunod. Hindi ka talaga nakasunod pa rin. Kahit isa lang ang nasuway mo. So, malupit ang kautusan. Malupit ang works of the law. No? So, verse 4. Kayong mas nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan, ihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo at napalayo kayo sa kagandahang loob ng Diyos. No? So, yung tinatry mo na ma-justify yung sarili mo sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan. Sabi, pag ginawa mo yun, mahiwalay ka kay Kristo kasi hindi yun ang paraan ni Kristo eh. Si Jesucristo nagbayad ng lahat ng ating mga kasalanan. No? At hindi ka magiging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan. Kasi hindi naman talaga masusunod ang kautusan. No? So, sabi po dyan sa verse 5, kami umaasa na magiging matuwid sa pamagitan ng pananampalataya at ito'y sa kapangyarihan ng Espiritu. Yun, no? Tayo, we are justified by faith in Christ
No? Alam natin na tayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya natin kay Kristo Jesus. No? So, alam natin na naging matuwid tayo sa pamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo. Ang kaligtasan ay sa pamagitan ng pananampalataya by faith and by grace, sa pamagitan ng pananampalataya at biyaya. Ang kaligtasan ay biyaya lang ng Diyos. So, ang salvation ay hindi basihan ng salvation, yung tinatawag na performance. Mali po iyon. Pag pinag-usapan ang kaligtasan, wala tayong gagawin anuman. Kasi si Jesucristo na ang napako sa krus, kaya nga sinigaw niya, it is finished. Tapos na, naganap na. Binayaran ko na lahat ng inyong mga kasalanan. Sabi niya, tetelestai. No? So, pagka-salvation, wala tayong dapat anumang gawin. Hindi tayo magpe-perform. Dahil, kung magpe-perform ka, kagaya ng pagpapatuli, pagpapacircumcise, hindi ka ari ang ganap ng Panginoon. Mali po yung tinatawag na faith plus work equals salvation. Hindi po tama yun. Faith alone and by grace of God ang salvation. No? So, yun po ay wrong doctrine, yung faith plus work. No? Salvation is tandaan mo natin, ito ay gift, regalo ng Diyos sa bawat isa sa atin. So, pag save ka na, pagligtas ka na, saka ka gumawa ng mabuti. Pagligtas na tayo. Pero, kung salvation pag-uusapan, wala tayong anumang gagawin. Dahil ginanap na ng Panginoon ang kaligtasan ng nating lahat. Pero pagligtas ka na, do good works. Gumawa ka ng mabuti, at kaya ka gumagawa ng mabuti for the glory of God. No? Sabi nga, let your light so shine upon men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. No? So, sa verse 6, sabi po dito sa talatang 6, hope na naintindihan po natin mabuti yun. Sabi sa verse 6, sa mga nakipag-isa kay Kristo Jesus, hindi na mahalaga kung ang isang tao ay tuli o hindi. Yan, take note, no? So, sa ating Panginoong Kristo, hindi value sa Kanya yan eh. Hindi yung ikaw ay tuli o kaya hindi ka tuli. Ang value, ang binibigyang halaga ng Panginoon, what matter most sa ating Panginoon, ang mahalaga sa Kanya, ay ang pananampalataya na gumagawa sa pamagitan ng pag-ibig. No? Ito yung, ang mahalaga yung pananampalataya ay gumagawa sa pamagitan ng pag-ibig. The only thing that matter is faith, expressing true love, na na-express natin yung ating pag-ibig. Nakikita yan, na mamanifest yan in the way we love one another. So, ito yung totoo na sinasabi ni Apostol Pablo, yung pananampalatayang gumagawa sa pamagitan ng pag-ibig. Pag may pananampalataya ka talaga kay Kristo Jesus, nakikita yan sa pamagitan ng tunay na pananampalataya. At ang tunay na pananampalataya ay we love one another. Nag-iibigan tayo sa isa't isa. No? Nagsisilbihan tayo, naglilingkuran tayo sa isa't isa. No? So, verse 7, maganda na sana inyong pagtakbo. Sino ang humarang sa inyong pagsunod sa katotohanan? No? So, yung last time na binisita sila ni Apostol Pablo, nakita niya na napakaganda ng kanilang pagtakbo. Pero, nung sumunod na punta niya dito, ito na nga, sabi niya, bakit kayo nagkaganyan? Sino yung gumambala sa inyo? Sino nakadistract sa inyo? Bakit kayo nagbago? Na ngayon ay bumabalik na naman kayo sa kautusan. No? Hindi kayo hihikayatin ng ganyan ng Diyos na tumawag sa inyo. No. Sabi diyan, those who distract you, alam ko hindi Diyos yun eh. Kasi ang Diyos, hindi niya tayo hikayatin dahil tayo tinatawag ng Diyos na sa pamagitan ng pananampalataya tayo maliligtas. Efeso 2:8 hanggang 9. No? Sabi sa verse 9, sa talatang 9, sabi diyan, ang sabi nga, napapaalsa ang kaunting pampaalsa ng kaunting paampaalsa
ang buong masa ng harina, no? Yung yeast na tinatawag, sabi, na papaalsa niya ng kaunting pampaalsa, no? So, ibig sabihin yan, may mga nagsasabi, small issue lang naman yan, Paul. Bakit ba masyadong, ka dyan? Masyadong aggressive ka naman. Small issue naman yan, no? Maliit lang namang issue yan. Naku, hindi po maliit yung issue ito kasi pinag-uusapan po dito doktrina, no? But if you allow, pag inalaw daw natin na sa isang tao na makagawa ito at mabahagi pa niya sa iba, ngayon dumami na nasabihan, nagkaroon tuloy ng distraction sa church. So, hindi ito mahalaga. Ito ay mahalagang issue. Kaya nga, dinidil agad ni Pablo kung nakita niya na apektuhan na ang maraming naniniwala na pag-aralan natin yan sa Galatians 1 and 2 na maging si Bernabe, maging yung mga Hudyong naroroon, no? Ay naniwala kay Pedro nang ginawa ni Pedro yung bagay na hindi gawain ng mga naniniwala sa true gospel, no? So, verse 10, sabi sa talatang Gs, no? Naniniwala akong sasang-ayon kayo sa akin sa bagay na ito dahil sa ating kaugnayan sa Panginoon at natitiyak kong paparusahan ng Diyos ang sino man manggugulong ito, no? So, probably meron silang leader, no? Kaya sabi ni Pablo, parurusahan ng Diyos ang nanggugulong ito kasi ginulo nila yung faith ng mga taong bago lang na mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, hindi to small issue, no? So, ito ay, kung hindi ito agad aayusin o hindi agad itatama, pwede itong kumalat sa maraming mananampalataya nung unang panahon, no? So, verse 11, sabi diyan, mga kapatid, kung talagang nangangaral pa ako na kailangan ang pagtutuli, bakit pa ako inuusig hanggang ngayon? Kung ito'y totoo, hindi na sana nila ikinagagayad ang aking pangangaral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus. So, ito po, no? So, ibig sabihin yan, totoo naman, tama si Pablo, sabi niya, kasi pinagbibintangan nila si Pablo rin naman na nagpe-preach ng circumcision. Sabi ni Pablo, oo, siguro noon, nung hindi pa siya mananampalataya ng ating Panginoon, kasi yan ay kasama sa law, sa batas, no, ng mga Hudyo, at siya ay numero 1 tagasunod ng batas. Pero nang nakilala na niya ang Panginoon, sabi niya, hindi totoo na pinangangaral ko ang circumcision ngayon. Sabi, kung ipinangangaral ko, kung sakaling pinangaral ko ang circumcision, bakit ako pine-persecute, no, ng mga tao ngayon? Sa totoo naman, no, na siya ay pine-persecute ng mga tao ngayon, sabi niya, dahil sa ikinagagalit nila dahil nangangaral siya tungkol sa pagkamatay ng ating Panginoong Hesukristo. Verse 12, ito, sabi, at ang mga manggugulo sa inyo ay huwag lamang patuli, kundi tuluyan na nilang putulan ang sarili nila. So, ito medyo parang scandalous, parang gano'n, ano? Kasi sabi ni, parang si Pablo talaga talagang kitang-kita dito yung pagmamalasakit niya sa mga batang mananampalataya o sa mga bagong mananampalataya. Ano ang sabi niya? Ang pangulo sa inyo na wag lang patuli. Kung yung mga namumuno dito, yung mga nagsasabi nito, yung mga namumuno dito, sabi, wag lang kayong patuli, kundi, alam mo sa English, sabi niya, castrate. Or sinabing castrate, putulin nyo na lahat. Hindi lang yung foreskin, kundi lahat putulin na ninyo. No, sabi, sabi diyan, alam niyo po ba na yung mga priest ng yung mga alalay ng mga reyna nung unang panahon, siguro narinig niyo na yung salitang eunuch, no? Yung mga alalay ng reyna nung unang panahon,
kinakastraight po yun, pinuputo lahat. Kasi, dahil lagi nilang kasama yung reyna. No? So, pinuputo lahat sa, yun po ang mga batas nila noong unang panahon. So, sa verse 13, sabi niyan, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. So, we are called freedom. Tinawag tayo para maging laya, called to freedom, upang maging malaya. Ngunit, huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman. Oo, binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan. Pero huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan sa pagsunod sa yung mga pita ng laman o hilig ng laman. No? Hindi to license to do anything you want. Yung freedom na binigay ng Diyos ay hindi lisensya para gawin nyo lahat ng gusto nyo. Gusto ko ganito. Huwag tayong kagaya ng mga pagano. Lahat ng bagay pwede nilang gawin kasi wala silang kautusan dati noon eh. No? Wala silang pagkakilala sa Diyos, no? So, kaya yung mga hentil nung unang panahon, sila nga tinatawag na immoral dahil mahilig silang makitulog sa mga bahay ng ibang tao at hindi doon sa kanilang asawa, no? So, hindi to dapat gamitin na lisensya para gawin mo lahat ng gusto mo, no? Kundi tayo tinawag ng Diyos sa kalayaan maglingkod sa ating Panginoon at maglingkod sa ating kapwa, no? Okay, so sa verse, ayan, yun yung sinasabi ko, sumunod na verse, sabi, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Ito, yung kalayaan na binigay sa atin ng Diyos, no? Kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Kaya, kung makikita po natin talaga, sa katunayan, ang pinaka-punot dulo ay pag-ibig. Niligtas tayo ng Diyos dahil sa pag-ibig, no? At tayo din naman, bilang niligtas ng Diyos, sabi, isagawa natin ang paglilingkod natin sa isa't isa. Ito yung truly free. Ito yung totoong laya, no? Dahil naglilingkod tayo sa isa't isa. Actually, this is the greatest commandment, yung verse 14, sapagkat ang buong kautusan, sabi diyan, ay nauuwi sa isang pangungusap. Yan. So, the whole law, yung buong kautusan, nauuwi sa isang pangungusap. Ano yun? Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kung paano mo minamahal ang iyong sarili, gayon mo din kamahalin ang iyong kapwa. At kung ginagawa po natin to, yung sinabi po ni Apostol Pablo na ito, na ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap na ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili, you fulfill the law. Nakasunod ka na sa kautusan. Tama po ba? Tama po, totoo po, no? Yun po ang sabi ng Biblia. Yun po ang sabi ng ating Panginoon. Di ba, 10 utos, huwag kang magnanakaw, huwag mong kukunin yung asawa ng iyong kaibigan, no? Ibig sabihin, kung mahal mo yung kapwa mo, hindi mo siya nanakawan. Hindi mo ikokobet pag nanasaan yung kanyang asawa, no? So, kaya nga sabi ng Panginoon, ito yung tunay na kalayaan. Ito yung pagsunod sa kautusan, no? Na ibigin mo yung kapwa na gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili, no? So, if you love, sabi, pag meron tayong pag-ibig, you fulfill the law. Naganap mo na ang kautusan. Sabi ko nga sa inyo, there are 613 law, batas ng unang panahon, no? Pero walang nakasunod dun. Pero actually sa Mark 12:30-31, sinamarize ng Lord yung commandment, lahat ng commandments yung 613 law Anong summarization nun? Love God above all and love your neighbor as you love yourself. No? And this is freedom. Ito ang kalayaan na binigay sa atin ng ating Panginoon. No?
Sabi diyan, sapagkat ang buong kautusan ay nauwi sa isang pag-uusap. Ibigin mo yung kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Last verse. Ngunit, kung kayo'y nagkakagatan at nagsasakmalang parang mga hayop, mag-ingat kayo at baka tuluyan ninyong sirain ang isa't isa. So, tayo pinalaya na ng ating Panginoong Hesukristo. No? Wag daw natin gamitin lisensyang kalayang ito para gumawa muli ng kasalanan. Para bumalik muli sa kautusan. No? So, ang totoong laya ay dinedemonstrate niya yung kanyang kalayaan sa pamagitan ng pag-ibig niya sa Diyos at pag-ibig niya sa kanyang kapwa. Kaya ang sabi dito sa last verse, ngunit kung kayo'y nagkakagatan, no? So, madedemonstrate natin ang ating pagsunod sa kautusan sa pamagitan ng pag-ibig natin sa ating kapwa. Pero ang sabi niya, pero bakit kayo nagkakagatan? No? Bakit kayo nagsasakmalan? Kung kayo nagkakagatan, nagsasakmalan, na parang hayop, mag-ingat kayo dahil baka tuluyan ninyong sirain ang isa't isa. If you love, stop fighting. Serve one another. No? This is a sign of truly free. Okay. So, napakahirap dahil sa katunayan sa mga araw na ito, mga tao ngayon na sinasabi silang laya na sila, pinalaya sila ni Kristo Jesus, pero bumabalik muli sila sa bondage, no? So, walang pag-ibig sa kanilang kapwa, hindi marunong magpatawad, hindi marunong mag-unawaan, hindi marunong magbigayan, pero parehong magkakapatid sa pananampalataya, no? So, if you love, kung pipiliin natin lagi ang pag-ibig at umibig sa ating kapwa, una sa Diyos, sa ating kapwa, sabi, tayo ay tunay na mga laya. So mga kapatid, ipakita natin kung tayo tunay ng laya. Laya na, pinalaya na tayo ng ating Panginoon. Huwag na tayong bumalik pa muli kung saan pinalaya tayo ng Diyos. No? Huwag ka nang bumalik sa kasalanan, huwag ka nang bumalik sa mga bagay na kung saan pinalaya ka ng Panginoon. No? Pakita mo ang kalayaan binigay sa inyo sa pamagitan ng paglilingkod sa iyong kapwa, pagmamahal sa iyong kapwa. Demonstrate this love. No? Stop fighting one another. Huwag na kayong magsakmalan, magkagatan sa isa't isa. Huwag na kayong mag-away. But serve one another. This is a sign of truly free. Because we are called to freedom. Lahat tayo ay tinawag ng Diyos sa kalayaan. Huwag na tayong bumalik pa muli sa mga bagay na umalipin sa atin noong unang panahon. Amen? No? Okay. Yun lang po mga kapatid. Nawa ay nakapag-iwan to ng magandang mensahe para sa bawat isa sa atin. Manalangin po tayo. Maraming salamat po, Ama. Purihin ka, sambahin ang ngalan mo. Salamat sa mga bagay na amin natutunan, na pag-aralan sa gabi ito. Nawa, huwag po nilang kalimutan yung mga bagay na kanilang natutunan. Pagpalain mo ang buhay ng bawat isa na nakinig. Pagpalain mo ang makikinig pa. Patuloy po, Panginoon, ang mga salita na amin natutunan ay ingatan namin sa aming mga puso. Hindi lamang nakikinig kami, kundi nakikinig na iniingatan sa aming mga puso ang mga bagay na aming napag-aralan at ito ay aming masunod, Panginoon, sa aming mga buhay. Dahil kung ito ay gagawin namin at gaganapin namin, giginhawang aming mga buhay. Parang kagaya ng baka na inalisan ng yoke sa kanyang balikat, napakasarap ng pakiramdam na mawala yung bigat na nasa kanya. Gayon din kami, kung kami ay inalisan ng kasalanan, inalisan ng mga bagay na nagpapahirap sa amin,
nagdi-distract sa amin at nagpapaalipin sa amin. Alam namin magiging totoong laya kami at tunay na masaya. Napakaganda ng pagpapala, napakaganda ng pakiramdam na makalaya sa mga bagay na yon. Salamat po, Panginoong Jesus, dahil sa pamagitan mo, pinalaya mo kami. Maraming salamat sa iyong pag-ibig sa amin, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan. Pagpalain mo lahat na nakinig, ang mga may sakit at karamdaman, patuloy na bigyan mo po ng kagalingan. Lord, dinudulog namin sa iyo ang mga kapatid po namin na may mga sakit karamdaman, si Sister Mylene, si Sister Princess. Lord, we are praying na patuloy na pagalingin mo po ang bawat isa at bigyan mo po ng kalakasan ng pangangatawan. Maging ang bawat isa sa amin, palakasin mo ang aming mga pangangatawan at bigyan mo ng magandang kalusugan. Purihin ka, O Diyos, luwalhati sa iyo, sambahin ang pangalan mo. Sumayo ang kaluluwatian, karangalan, paghahari ngayon at magpakailan paman sa tayong pangalan ni Kristo Jesus. Lahat tayo magsabi ng